Tatandaan nyo si Harry Roque, di ba? Ang argumento dito ni Harry Roque, si PBBM daw balentong, di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi yan eh. Wala daw po isang salita itong si Harry Roque, lalo na pagdating dito sa ICC, sa investigasyon ng ICC. Kasi hindi raw consistent itong si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ang hindi consistent dito, si Harry Roque. Hindi siya consistent dito pa. Iba-iba siya ng sinasabi. At ngayon, binibintang niya dito kay PBBM. Bakit niya sinabing hindi consistent? O balentong daw itong si PBBM? Una daw, sinabi na hindi magko-cooperate sa ICC. And then nagkaroon daw na understudy na ang pag-join sa ICC. And then ngayon, na sinasabi ni PBBM na firm siya na wala talagang jurisdiction itong International Criminal Court dito sa Pilipinas. Sabay no comment dito si Harry Roque, di natin siya nakikita ng komento dito. From the very beginning, yan na yung argumento ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man siya nag-iba ng opinion dyan eh. Lagi niya sinasabi, walang jurisdiction. Ayan, inulit na naman ako, pahiya na naman dito ang pambansang marites na si Harry Roque. Pahiya na naman siya dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, no? Sinabi kasi ni PBBM, hindi ito issue ng ebidensya eh. Kasi kaya mag-produce ng ICC ng napakaraming ebidensya. Pero may jurisdiction ba sila? Diba? May authority ba sila na magsagawa ng investigasyon dito sa Pilipinas? Malinaw na wala. Kaya swerte ng mga Duterte. Dahil yan ang pagtingin sa issue na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung ibang presidente yan, baka nagawa ng paraan yan. At ngayon kulong na itong si Digong o si Duterte. No? Pero hindi ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya swerteng-swerte nitong mga Duterte sa ating presidente ngayon. Marcos firm against ICC's drug war probe. It opens a Pandora's box. Actually, magiging president pa yan eh. Pag inalaw ito ka-coffee, no? Anyway, President Ferdinand Marcos Jr. is firm on his stand that his government will not cooperate with the International Criminal Court's investigation into the drug war campaign of former President Rodrigo Duterte. O ayan, Harry Roque ha? Ever since, yan ang sinasabi ni PBBM, hindi magko-cooperate. Huwag ka masyadong kabado. Diba? Kasi ang sinasabi ni Harry Roque, dapat mag-issue ng kasulatan yan, written documents eh. Yan ang gusto niya. Maglabas ng written document, itong si Pangulong Bongbong Marcos no, na nagsasabi talagang hindi ito magko-cooperate dito sa ICC. Sir, kailangan mo pa ba ng written document? Live interviews na nga yan, mga recorded na nga itong mga dokumento na ito ka-coffee. Na sinasabi ni PBBM na hindi talaga magko-cooperate itong Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC. The ICC has no jurisdiction over the Philippines. Actually, kabisado na natin ito ka-coffee. Maski kayo, nagsasawa na kayo dahil paulit-ulit ng sinasabi ito ni PBBM. Paulit-ulit na rin natin itong sinasabi. Bakit ba hindi mapaniwalaan ito ni Harry Roque? Yan po ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong tinanong siya if he would reconsider if there was enough evidence to prosecute his predecessor. Biruin mo yung tanong ha. Ang tanong kay PBBM, Sir, paano kung may sapat na ebidensya laban dito kay Digong? Papayag ka na ba na imbestigahan ng ICC itong si Digong? Sabi niya, it opens a Pandora's box. It is still those questions of jurisdiction and sovereignty. Oh, correct. I haven't yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that could come from situation, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban na lang kung may magpakita ng napakatibay na ebidensya no na nagsasabing may jurisdiction itong ICC. Actually ang Supreme Court na ito ka-coffee ha, may nilabas sila noong desisyon na may obligasyon ang Pilipinas na mag-cooperate dahil naganap po itong allegedly itong mga crimes against humanity while we are still a member of the International Criminal Court. Pero hindi matibay yan. Hindi tinitingnan niya na matibay kasi kung matibay yan, edi sana inalaw na yan, di ba? Itong si PBBM, ito bumabata ito sa mga may pinagbabatayan ito, hindi nagdidesisyon dahil gut feels niya lang, no? O pakiramdam niya tama yung kanyang desisyon. Kailangan may basis, laging may batayan. It's not about the evidence, it's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They could produce as much evidence as they want, but they could not act upon it in the Philippines. That is the point. Tingnan mo, ang husay ng presidente natin dito ha. Nakaka-proud ang presidente natin. Interview yan ha. Walang script yan. Paano na lang kung hindi si PBBM naging presidente? Paano kung Dilawan na naging presidente? May nakulong na ngayon.
Kaya dapat magpasalamat kayo kay PBBM eh. Hindi yung minumura niyo pa, hindi ko ano pa yung sinasabi ninyo. Napakabait sa inyo ng presidente. Marcos Jr. reiterated that ICC investigators are free to enter the Philippines bilang turista, di ba? Not as prosecutors. They haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. We are an open country. We are not a closed country, according to him. Malinaw naman yan, ka-coffee. Malamang yan, nandito na talaga sa Pilipinas yan. Pumasok na yan dito sa Pilipinas. Pero syempre, alam naman magpakilala yan na prosecutor sila ng ICC at magsasagawa sila ng investigasyon. Definitely, hindi nila gagawin yan, di ba? Nandito yan, ang pakilala niyan ay turista. Entrepman, hello ka-coffee, request lang pero sana pag-start ng campaign period, gawa ka ng video about aspiring senators. Tapos magbigay ka ng honest verdict if dapat iboto or hindi. Parang phone review na style. Pwede. Actually, ginawa natin yan ka-coffee, no? Pero hindi lang ganun ka-comprehensive before. Sino ba si Roqueta para utusan ng presidente? Ano ba talaga kinakatakutan kung wala namang kasalanan? Oo nga di ba? Nag-demand ito. Sir, maglabas ka ng ano dyan, ng written document, ano yung executive order? Nagre-request ka ng executive order sa presidente para mawala yung fears niyo, mawala yung takot niyo. Kohiru, si Harry Roque nag-iingay lang para kay Sara at sa mga Duterte nang hihikayat si Bonjing ng mga tao. Kailangan nila magdoble kayod eh. Kasi mahihirapan sila pagsapit ng halalan, di ba? Malaking boto ang mawawala sa kanila. O ang nawala na sa kanila, mga supporters ni PBBM, wala na. Dead ba na kayo dyan? Kung malas na sa inyo yan, mahihirapan kayo dyan. Adolfo Takda, ICC, pasok daw. Edwin Aribe, shoutout from Florida. Happy viewing po sa inyo. Pastor Apollo Kibuloy, no, watching from Glory Mountain. Okay, loko rin ito ha. Ginamit pa si Pastor Apollo Kibuloy ha. At nasa Glory Mountain. May ano ba dyan? May chopper ba dyan? May mga bag ba dyan? May mga nabangbaril? Evangeline Hinobile, ganyan talaga ang matatalino may class. Hindi dakdak ng dakdak tulad ng mga dutae. Correct. Di ba? Pag nagsalita, may batayan. Pag may nagsalita, may laman. Di ba? Tingnan mo mga binabash ngayon. Pansinin nyo, yung mga binabash ngayon, yung mga madadaldal na walang batayan, na bumabalik tuloy sa kanila. Di ba? Yung mga binabato nila, ibinabato rin ulit sa kanila. Example, Exhibit 1, Amy Marcos. Puna siya ng puna dito sa ayuda, itong AKAP. Yun naman pala, bulgar tuloy siya. Siya pala yung nag-slash nitong pondo ng 4-piece. Mirna Vargas, galit yan si Roque kasi di po siya sinama sa cabinet members or any position sa Marcos government. Kaya ganyan yan. Kala mo siya ang boss ni President. Correct. Hindi kasi nabigyan ng posisyon. Di ba? Nung theory nga natin dyan, naghintay lang yan ng pabulog, no? Baka marinig tayo. Ang kwento kasi dyan, 1 year lang, di ba? Kasi, tumakbo di ba? Pag mga tumakbo ka, hindi ka pwedeng ma-appoint ng isang taon may appointment ban ka So, inatay natin yan, 2022 election, di ba? May. So, hindi ka pwedeng ma-appoint. Umupo ba June, di ba? Hindi ka pwedeng ma-appoint niyan after 1 year. So, nag-2023 na, wala pa rin posisyon. Ayan na, bumira. Nakaamoy na siguro na hindi bibigyan ng posisyon. At ngayon, tinanggal pa yung asawa niya na nandiyan sa pag-ibig. Wala na. Ano na ito? No holds barred na ito. Hala na, bira na ito ng bira. Sabagay, mayaman ito si Harry Roque. Kumita na ito kay Digong Yung spokesperson ito. At negosyante ito, ka-coffee So, hindi niya na kailangan ng posisyon, ka-coffee. Mayaman na yan. Mirna Vargas, galit yan si Roque. Correct yan. Kasi hindi nga rin nabigyan ng posisyon. Baka may ibang motibo. Actually, pag tumakbo ito sa senador, hindi na ito mananalo. O hindi na makakakuha ng 11 million votes yan. Kasi kaya nakakuha yan ng ganyang kataas na boto kasi dahil sa mga Marcos supporters. Imagine mo doon sa boto niya. 11 million na tayo. Naka 11 million votes siya noong 2022 Alisin mo dyan yung mga Marcos supporters. Let's say 3 million ang Marcos supporters dyan. Conservative na yan. Conservative figure na yan. Alisin mo yung 3 million dyan. For ilan lang natira sa kanya dyan? 7 million. Paano siya mananalo maging senador? Diba? Kung noon nakakapasok siya sa Magic 20. Ngayon, itong mawala ng mga supporters, sabay malabo na makalusok siya dyan sa Magic 20. Ruby Doer, kasi matalino si PBBM sa pagpili ng gabinete at alam niyang balimbing siya. Correct. Hindi na bulgar yan. Wala silang respeto sa Pangulo. Why don't they wait for their turn to lead the country? Excited, ma'am Excited. Natakam sa kapangyarihan kaya ayaw bitawan. Gustong mabalik.
Marites Gakutan, shoutout po sa inyo. Saan yung Gakutan? May mga classmate akong Gakutan dati eh. Taga Marikina. Happy viewing po sa inyo. Lulu Morales, happy viewing po sa inyo. Kay Tomasita Aronales, kay Annie Sabado, Emelita Agsaway, kay Maria Delia Columbres at kay Anthony McMorant. Happy viewing po sa inyo nakikinig sa atin diyan sa YouTube. Ka-coffee, baka nasa Facebook kayo ha at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyin na lang po. Click lang po ng follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube naman kayo ka-coffee, ay pa-click lang po ang subscribe. Biktima, live po ba ito? Yes sir, live po tayo. Late po tayo ngayon ng live stream dahil may event tayong pinuntahan. Kohiru, at hindi pinili ni PBBM na dakdak ng cabinet member. Oo, mahirap. Baka mas magaling pa siya kay PBBM pagdating mga cabinet meetings. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Baka ikaw pa magdikta dyan. Ako, malabong ganyan. Hindi pwede. Sipag ka-coffee ha. Late kasi tayo ka-coffee. Pasensya na kayo. Marami kasing balita rin nangyayari ngayon. Ayoko sanang i-miss out eh. Good PM po watching from Abu Dhabi. LB Sanchez, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Sige, kuha na inyong kape ka-coffee. And let's move on sa ating next and last topic.